Hi guys! Hi guys! Welcome to my YouTube channel. And for today's vlog, ikukwento po namin kung paano yung naging journey namin. Ang tinatawag namin Road to Canada. And samahan niyo po kami at dito sa mga mapapanood yung video in between ng aming kwento. So yun nga, before kami mag-travel sa Canada, pregnant pa nun si wifey, and medyo may alangan sa pag-travel kasi nga syempre nagbubuntis siya ng actually twins. Meron kaming twins nga pala. Ayun, nagbubuntis siya ng twins. So syempre kailangan naming isipin kung ano yung mas makakabuti sa kanila, kung safe ba sila i-travel sa ganitong panahon, sa ganito, ganyan. Bago tayo 22 weeks pregnant po kasi ako ay nag-open na yung aking cervix. So, may cervix shortening na ako and may mga bleeding na rin. So, in-advise talaga ako ng OB sa Oman na mag-bed rest for 3 weeks or until mag-travel kami papuntang Canada. No, sa flat na tinitira namin is second floor pa. So, kailangan naming makitira muna for 2 weeks sa Latonio family sa Alquer. Shout out Sir Dindo and kay Madam Clavel. Yes. Tapos yun, mga check-ups din. Nagpunta kami sa maraming check-ups na nangyari. Talagang binabantayan yung cervix ko. Kasi kapag hindi siya nag-close, hindi ako papayagan mag-travel ng ganong kahaba ng OP. So talagang dasal, muntikan pa akong isurclage, mag-undergo ng operation para nang i-close yung cervix, pero pinili namin na wag na talagang bed rest lang naman ang kailangan para mag-close yung cervix. So yun, bed rest lang talaga. Actually, hindi nga bed rest, no? So bukod pa dun sa pinag-bed rest, naka-leave na siya talaga. So yun, naka-leave na rin siya from work. Actually, nag-resign na. Nag-render na lang kami. Nag-render na lang kami bago kami umalis. Originally, ang plan ng lipad is November 8. November 8. Kaya lang, yun nga, advice ng mga OB, mas early, mas safe. So, pinarebook namin yung ticket namin ng 2 weeks earlier. October 27. October 27 kami umalis ng Oman. Which is exactly 24 weeks or 6 months ng pregnancy ko kasi hanggang doon lang pwedeng mag-travel. So, okay na nga. Nakita na yung cervix ko is nag-close. Nag-3 cm siya. So, binigyan na ako ng letter to fly na pwede nga. So, nag-pack na lahat ng gamit. Siya lang mag-isa nag-pack. Ang weight kasi ng baggage is nasa 46. Tapos, hindi mo pwedeng pagkasyahin sa isang bag. So, dapat 23 kilos each bag. As in, lahat talaga siya. Pati yung pag-dispose ng mga gamit sa flat namin. Kasi bed rest siya eh. Bawal magbuhat, bawal maggagalaw masyado. Shout out kay kila Mards, kila Agnes, at saka kay Mards Emmy na tumulong sa kanya na mag-empake. Hi, Mards! Gamit namin. Grabe. Sa day ng our flight, ano yun eh, 1 a.m. ng... Hindi, 2 a.m. 2 a.m. 2 a.m. sa Muscat. 2 a.m. ng 27, October 27. So, nagpunta kami airport around 10 p.m. At kasamang buong barangay ng Alquer. ng Alquer. So, yun na kasi na-umpisa handok eh. Bye-bye, Rafaela. Muscat International Airport. hello po. Ingat sa biyahe. Thank you po. EJ.
Nay, salamat po sa paghatid. Ito, oo. Where are you going? Oh, Canada. Where are you going? Ayan, sobrang blessed sa mga tao na to, yung mga tumulong, mga nagpakain, talaga namang siksik liglig sa biyaya. Talagang ang turing sa amin parang pamilya, hindi nila talaga kami pinabayaan. From the beginning hanggang makaalis kami. So, ayun, maraming salamat po. Mga sir, saan punta nyo? Pinalayas kami. Kawawa naman. Displaced po kami. Ito mga seaman po. Hindi kami pinasweldo, wala pang Iilang sa Canada ka mo. Akala ko makiki-CR lang kayo dito. Salamat po sa paghatid. Makikiihi lang sa Canada. Smooth naman yung aming pag-check-in from Muscat. Papunta ng, kasi may connecting flight kami from Muscat to Frankfurt. Bali yung flight yung flight na nakuha is yung Lufthansa. I think based siya sa Europe. Pero ang mga plane na nasakyan namin is from Muscat to Germany. Nag-Oman Air kami. Then from Germany to Montreal, Canada, Air Canada. Air Canada. Then from Montreal to Moncton, yung Air Canada pa din. yung Saan kayo pupunta? Ito bibili lang kami ng suka. sila. Frankfurt po. Tapos, Montreal. Montreal. May picture pa tayo sa kanila. Pasok. Nagkong driver mo. Sinanay din. Sabihin nyo lang, may Zoom account ako kung gusto nyo. What? Yeah, inside mga trolley lang. Ay. May pa-lounge. Ayos. Wala pang tao, kami pa lang. Very good ang mga anak ko. Oh, may special Very assistance. good. Yan. Ayun, naging maayos naman yung aming travel from Muscat to Frankfurt. Oo, nag-request kami ng wheelchair kasi nga yung long na Si lalakarin. Sir, ayan, shout out sa'yo, Sir. Di ko alam pangalan. Napakahaba Kita sa kasi ng video. lalakarin sa sa airport. So kailangan naka-wheelchair. Medyo malaki na rin ang tiyan ko noon dahil nga twins ang dinadala ko. Tapos, nag-request kami doon, buti na lang Pinoy. Pinoy yung aming nasa check-in baggage at siya yung nag-arrange ng seating arrangement namin sa Oman Air. So, binigyan niya kami ng isang row na walang nakatabi or walang kaupo. O para nakaupo lang, Pwede makakahiga siyang ako. humiga. Na-expect nga namin ma-upgrade siya ng business class kaso hindi. Hindi. Pero okay lang.
Kasi nabigyan naman ako ng yung mahihigaan. So, yung travel namin from Muscat to Frankfurt, Germany, nag-isa kami ng room. Tapos, Ayun na. Eto na. dito na magsimula ang aming medyo challenging na biyahe. Kita namin. Siguro basta morning siya. Morning. Tapos, Nagland kami doon. Ano yan Germany time. Foggy weather. Ang tawag doon. Oras sa Germany. okay. May commercial. Syempre, nag-request pa rin kami ng assistance. So, may parang, yung sinakyan natin, mobile Parang cart. cart na naghatid. Ayan, makikita nyo dyan sa video. So, sila yung nag-arrange, may susundo sa'yo kasi may bibigay silang parang pass na isang And- color yellow, isang color green na mag-identify sa'yo, na passenger, na kailangan mong ng assistance. ng special assistance. So, binigyan nila kami ng ganon. So from there, ayan nga, makikita nyo sa video, sumakay kami ng cart. Oo. Kami. Saya-saya. Let's go. Nag-rides kami na di pa namin na-experience. Tuwang-tuwa kami kasi travel sa airport. oo, ang haba-haba pala nung lalakarin. Buti na lang talaga nang hingi kami ng assistance kasi hindi ko talaga kakayaning lakarin yung Sakay ka dyan. Bakit? Mini Cooper yan. Uy, Dami kang dala. Mini Cooper. Konti lang. Also bis zur Einreise und da können wir auch zugrunde und nicht laden. Welcome to Germany. Nee, Sie fahren mit dem Aufzug runter und sind direkt in der Gepäckausstellung. Okay. So, you going to Montreal? Sir, I'm gonna drive you to... Okay, what's the name? Ja, Schwangere Gäste? das ist eine gute Frage, aber Ich glaube nein, aber sie ist schwanger. Egal. das ist aber eine ja, okay. Ja. Yung kanilang ticket for special care. Tapos may layover siya ng 2 hours yata, kung hindi ako nagkakamali. 2 hours. Unfortunately, yung 2 hours na yon na-extend pa kasi delayed po yung flight namin papuntang Montreal. Okay? So from Germany, from Frankfurt to Montreal, and then from Montreal, meron pa kaming 2 hours lang na layover sa Montreal to transfer papuntang Moncton. So kung madidelay kami dito, from Frankfurt to Montreal, madidelay din kami ng
papuntang Moncton kasi 2 hours lang yung meron. So sabi namin ito, paano kaya ito? Madidelay. Luckily, nag-message siya sa akin si Air Canada na i-move daw nila yung flight papuntang Moncton ng another 1 hour. an hour. So, okay na. So, okay na kami. Relax na kami. So, from Frankfurt to Montreal, ito na yung mahirap na journey para sa akin. So, tinry kong kausapin yung sa yung check-in counter ng Air Canada kung merong bakante na 3-row seat. Doon na lang kami niya ilagay or kahit si Mrs. na lang doon ilagay. Unfortunately, puno ang aeroplano papuntang Montreal from Frankfurt. So, wala kaming choice. Talagang, Wala akong choice. Wala. Grabe. Kahit anong pakiusap, namin. Puno Wala, kasi. hindi rin nila kami matulungan kasi nga, wala, puno eh. So we are here now on the plane going to Montreal. Upo kami. Very challenging siya for me kasi ang bigat, buntis ka, at alam lahat to ng mga pregnant mommies na kapag matagal ka nakaupo, sobrang sakit sa likod, sa balakang, sa binte. Ang hirap. Tapos mag-stretching ka lang, tatayo ka. Ilang beses ako naglakad-lakad to avoid yung mga clots na So, tinatawag. ilang oras yung biyahe from Frankfurt to Montreal? 8 hours. Imagine. So parang bumiyahe ng Muscat to Manila. Oo. Ganon. So, 8 hours. 8 hours ako nakaupo. Basta mahirap. Mahirap. Hindi malaman kung anong pwestong gagawin. Sobrang sakit na ng ano ko. Kasi wala eh. Sa gitna kami ng plane, tapos 3 seat siya. May katabi din kami, so wala talagang chance na kahit maitaas makahiga. ng makahiga. Sobra, as in, tiniis ko na lang, tiniis ko talaga para lang makarating kami ng maayos ng Montreal. So, ayun na nga. Tsaka malaki na kasi tiyan ko noon, so talagang mahirap talagang lakad ako ng lakad sa plane. Grabe. After nun, nakarating naman kami ng safe and sound sa Montreal. Finally! Canada! So, welcome to Canada! Welcome to Canada na po kami. So, masaya-masaya kami kasi finally nasa Canada na. Pero, yun nga, another pagsubok na naman ang dumating sa amin. So, Montreal pala is nasa Quebec siya na province ng Canada. From there, so last ulit kaming bumaba kasi kailangan namin ng assistance eh. Huli yung mga may special assistance. Katulad ng biyahe namin sa Oo, kasi Germany. kinukolekta nila lahat ng passenger na wheelchair. Kaso nga, delayed yung flight. We only have 2 hours. Dadaan pa kami ng immigration kasi doon kami i-issuehan talaga nung work permit na, yung official work permit talaga namin. Bali, landed kami sa Canada as work permit holder. Nung nakaland na kami ng Montreal. Montreal. Basta pati. Tapos, kung aantayin namin lahat ng passengers na kailangan ng wheelchair, it will take time. Inahabol namin yung flight pa Moncton. Hindi rin namin alam kung
gaano katagal yung proseso sa immigration. Sinabi nga sa amin na gano'n, antayin daw lahat. Sabi namin, nag-insist na kami na lang, ako na lang magtutulak ng wheelchair. Umupo siya doon. Karga yung mga... 2 hand carry na maleta. Oh my God. Tapos may dala pa kami si Bob, yung aking Stuffed toy, gato kalaki. Oh. So lahat yun Ganyan. nakalagay sa wheelchair ko. Habang tulak-tulak niya ako. May handbag pa, may ano pa. Oo, Basta grabe. May dahil backpack pa sabit-sabit siya. may backpack pa ako. Sige, takbo tayo, ano tayo. Go! Grabe. Kahit di namin alam kung aabot kami, pero hinahabol talaga namin yung flight. yung Hindi oras. pa yun, Daddy. Hindi. Nag-ano pa muna kami. Kailangan pa namin kasi pumunta ng immigration. Yun Okay? pala. So, hindi pa kami nagmamadali nito. Medyo lang. So, punta kami. Nasa isip namin, meron pa kaming 2 hours na natitira kasi nga minove yung flight ng another hour. Kala namin kaya. Akala kakayanin. namin, madali lang sa immigration. Yun pala, it will take time din. So, pagdating namin sa immigration, ang haba ng pila, at hindi ka nila bibigyan ng special treatment. Mm-mm. Pero, may isa doon na puti din, na Canadian din. Actually, hindi ko alam kung Canadian siya. Nandun na kami sa Nasa immigration. immigration. Ang tagal lang inantay namin, siguro more than an hour din, or almost 2 hours. Tapos, sinasabi namin sa kanila na meron kaming connecting flight to Moncton ng ganitong time. Baka malate kami. Kailangan daw antayin. So, nag-antay kami. Wala kaming magagawa. Kasi, Diba? So, luckily, may dumating na dumadaan na puti. Guard. Tapos, Parang guard yun. Oo. Immigration officer pala. nakita niya, nabuntis ako. Pinapunta niya na, pinauna niya na ako doon. So, Kahit yun. pa paano na expedite yung na pabilis. Eh, di ito na nga. Diyos ko. 30 minutes na lang yata yung natitira sa Ayan. akin. So, after namin doon, nabigyan na kami ng work permit na document, official work permit na document. May 30 minutes pa kami para 30 habulin yung minutes. flight. Kaya lang, sa Montreal Airport, napakalaki din pala ng airport na yun. Ang haba ng Grabe. lalakarin. Hindi namin alam wala kami idea first time. Tapos wala kaming special assistance kasi nga, we insisted na kami na lang. So, With siya lang wheelchair talaga. lang, tsaka ako. Siya lang talaga ang nagtutulak. Imagine, ang haba. Takbo kami, takbo. Yun, hindi namin in-expect na ganong kalayo yung lalakarin. At sobrang limited yung time na meron kami. Tapos hindi mo pa alam kung saan way. Siyempre, babasahin mo pa yung mga signage para lang makarating Oo. doon. After immigration, sige, takbo, habol. Takbo. Ang babaho na ng hininga niyan. Paatras eh. Niveau 1, level 1. Uy, nito yung camera. Baliktad mo eh. Sige, iikot mo pa ako. Ito, tingnan natin kung anong gate tayo. Sa Moncton. Ayun. 28. Hmm? 7994, di ba? Sa taas. Oo, 56. Ay, 56. 4 pa. Ay, Tsaka nagpa-delay din yung checking sa security. Ayun, kasi Diba? after ng immigration, kailangan mong Security i-disclose lahat ng dala mong gamit. Yung ilalagay mo lang, parang may kiosk doon. Ayan, makikita nyo din dyan sa video. Arriving from other country. Dala mo, ide-declare mo lahat ng belongings mo, lahat ng nasa check-in baggage mo, magkano yung dala mong pera. Basta very advanced naman, na pipicturean ka pa, yung passport mo, ganun. Eh, syempre, first time, hindi namin alam. So after nun, dun sa kiosk machine, andun na sa susunod yung immigration officer ulit. Tatanong ka, Bakit ka nandito? Anong gagawin mo dito? why did you come here to Canada? Who's your employer? Yung mga ganon. Yung mga ganon. Tapos, Pero madali lang naman. Tapos yun, papakita mo lang yung mga documents na kailangan. Yung mga Remember po documents na kailangan.
30 minutes lang meron kami. Oo. From dun sa nagtulak ako, yun, 30 minutes na lang. Oo. Saglit lang naman yun doon sa immigration officer kasi ano lang naman, konting tanong Tanong-tanong lang oo. naman. After nun, sige, go. At saka ang advice pala doon, kung ano lang ang tinanong ni immigration officer, yun lang ang sagutin para hindi na humaba. less talk, less mistake. less mistake. Diretso na kami, nakalagpas na, yes, tuwan-tuwa. Tapos kaya lang, habol nga namin yung flight. So, tingin namin sa board, hindi namin alam kung saan gate din. Isa pa yon. Tapos, diretso kami, bilis. Talaga. Grabe. Yung pagtulak ko sa wheelchair, ha, imagine niyo buntis to. Ang daming nakapatong sa lap. May ano pa ako, backpack. May mga si Bob. Takbo kami. Di ko buntis pa ito kasama ko. Hindi na namin na-videoan actually pala yung pagpunta dun sa gate kung saan dapat kami palipad ng Moncton. So yun, talagang takbo ha, literal na takbo. Tumatagaktak yung pawis ko. Kasi naka-hoodie, tas sa dahing suot, malamig eh. Pero pinagpawisan ako ha, sa airport, takbo. Tapos nakakatog na yung tuhod niya. Gutom pa, plus gutom pa. Hindi pa kami kumakain. Tapos, Grabe. Syempre, isipin ko pa ito, di ko rin pwedeng talagang tagtagin kasi buntis nga. And, Pero natagtag din ako. wala eh, kailangang habulin. Oo. Tapos, talaga na nga namang pag sinaswerte, pagting namin dun sa gate na pa-Moncton, wala nang tao. Wala nang tao. Kakaalis lang ng eroplano. Wala nang tao. Tinanong namin yung mga tao, nasaan na yan? Naiwanan, in short, naiwanan po kami. Naiwanan kami. Sa mga mga Pilipino na nakadaan na po ng Montreal Airport, alam nyo yan, yung mahabang nilalakaran, doon kami sa gitna kasi naka-wheelchair kami. Doon kami talaga nagdaan ng papunta, tinakbo niya yun, grabe talaga. Wala na. Sayang effort. After ng lahat ng effort, naiwanan kami. So, Kaya talagang pag after talagang na-feel na dobleng pagod, sayang yung tinakbo namin, tapos wala naman palang haabutan. Wala, as in, nga. Oo, tapos ako pagod na ako noon, kasi nga syempre buntis ako. As in, talagang, tapos galing pa kami ng 8-hour flight, so parang gusto ko nang humiga, kasi ang sakit na ng balakang at likod ko. Pero wala kaming choice. Meron naman palang choice na ibinigay. So, pupunta daw kami dun sa isang counter at magtanong kung papaanong gagawin. Sabi naman nila, pwede nilang i-rebook yung ticket dun sa earliest flight na gusto namin. Libre naman yon. Libre. Kaya lang, ang hassle, kasi ang next flight pa is 5 p.m. yata yon. Ang mangyayari, magta-travel ka pa ng Toronto, then Toronto to Moncton. So, ang hassle na naman. Sabi namin, anong oras yung next flight bukod dun sa pa-Toronto? Sabi niya, 8 a.m. pa, kinabukas. The next day. So, nag-usap muna kami, hindi muna agad kami nagpa-rebook. Sabi namin, paano bang gagawin? Kasi... Pero hindi ko na siya kinakausap noon, nung time na yun kasi. Nung time na yon, kumakausap na ako sa hangin. Or sa bato. Kasi pagod na. Pagod na, Gutom. Masakit na yung likod, Masakit balakang, yung- lahat oo. na. Tapos, syempre, iniisip ko yung mga baby ko na nasa tiyan ko. Kasi syempre, kung pagod ako, nararamdaman din nila yon. Tsaka, hindi na ako relax nung time na yon kasi nga gusto ko makarating na doon sa talagang pupuntahan namin. After nun, nakapag-decide kami na antayin na lang namin 8 a.m. na flight. So, nag-check-in na lang kami sa hotel muna overnight para makapagpahinga, makapag-isip-isip. Actually, pwede naman tayo kung hindi ako buntis, kung hindi kami buntis, siguro kahit doon na lang kami sa airport pag-antay, walang problema. Pero kasi iniisip kasi namin, yung mga bata na nasa tiyan ko, kailangan ko talaga magpahinga. Kasi nung time na nangyayari lahat ng yun, ang tigas na ng tiyang ko.
Boyard. Ay, kambal. Hindi na video nung napuntang airport. Ayan. Ayan, i-reverse mo yung camera. Usok na yun. Tingnan mo. Ayan mo yung nakaganto side. Ay, kaya mo lakarin, hindi naman. Oo, kaya yan. Saya. Kapicture mo na dito. Okay na yan. Dito na. Putik, ang lamig. Ito daddy, dito tayo, di ba? Dito yan. Ay. Anong number tayo? Yes, mga baby ko. Our last flight going to our home in Canada. Hey, Chan. Kasama sila. To continue, nasa na ba tayo? So yun na, nasa Moncton na kami. Mm. And nag-arrange lang yung aming employer ng taxi. Mm. At sila din ang nagbayad para makarating kami dun sa apartment na aming Tutuluyan. tutuluyan. So masayang-masaya kami noon kasi nakikita namin na pag nagsasalita kami may usok na lumalabas. So talaga, nasa Canada na kami finally. Wow, it's cold. Ayun. Ang lamig. Ano ba yan? Ayun, so yun ang aming mga naging journey. Well, thankful pa rin kami kay Lord kasi kahit na sobrang dami ng pinagdaanan ng mga challenges, struggles para lang makapunta ng Canada. Mga unexpected struggles. Nanatili kaming malakas at binigyan niya kami ng safety ba para kami makarating ng maayos talaga dito sa Amherst. Canada. Sa Canada. As dito kami sa Nova Scotia, Canada. Napakagandang place, napakagandang. Ito yung pinag-pray namin na na lugar na pupuntahan namin talaga. So, ginrant ni Lord, ibig sabihin, ito yung plano niya para sa amin. Tapos ito, kasama pa namin yung aming twins, ang Canadian babies na po. Sobrang thankful and blessed naming mag-asawa.
Talagang pray lang. As long as alam ni Lord na makakatulong sa'yo at makakabuti para sa'yo at sa pamilya mo, ikagrant niya ng buong buo. Sabi nga He will not give what you want, but He will give you what you need. Mm-mm. So, And for sure, yung ibibigay niya sa'yo is yung higit pa sa inaakala mo. true! Yun lang, gusto So, na yun namin lang. share. Sana na-inspire namin kayo sa aming road to Canada. Sobrang saya sa feeling. Sobrang talaga, hindi kami makapaniwala. Karating kami din. Imagine yung lalo sa kanya, sa part niya, sobrang hindi ko ma-explain kung ano yung naramdaman niya noon. Alam ko hirap na siya. Pero wala, talagang pinag-pray lang namin na makarating kami ng safe at maayos dito sa Canada. Okay na. Everything will follow. So yun, dito na namin tinatapos ang aming video at tinatawag na kami ng aming twins at gutom na. Milk time. Thanks for watching. And we hope na na-inspire namin kayo sa aming kwento. Yes. So yun lang. Spread love. Good vibes! Bye!